Antayin natin magpaliwanag. Hindi, kayo naman, masyado naman kayo eh. Antayin natin magpaliwanag si Aling Claire kung paano niya ito ipapaliwanag. Di ba? Hindi pwedeng ano to eh. Hindi pwedeng, alam mo, ang nakakaano lang dito. Grabe ho, tiningnan ko yung GMA. Tiningnan ko GMA, tiningnan ko TV5. Ay, grabe. Walang kabali-balita. Meron daw sabi hindi ko kasi nakita, ang bilis yun na mag-delete eh. Thank Claire Castro not to interfere with the job that I'm doing, just as much I wouldn't interfere with the job that she's doing, but she seems to have a rather unhealthy obsession with me. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Castro at ang prosecution pa. Kasi ito si Castro ko, sinasabi niya na kesyo dapat itong si Kaufman mag-concentrate na lang sa pagdepensa kay Pangulong Duterte. Ang problema, itong si Attorney Claire Castro, sabi nga ni Attorney Kaufman, hindi kita pinakikilaman. At ang masama pa dun, sinabi niya, hindi kita pinapakialaman na magkalat ng fake news. Huwag mo akong pinakikialaman na tinuturuan mo ako. Ay, nako. Kaya nga alam nyo mga kababayan, ito hong si Attorney Claire Castro. Kawawa ito, sa totoo lang. Understand it is your job to talk kasi you are the press officer of the Malacanang, di ba? Of the palace. Pero sumusubra ka kasi. Yun ang talagang sumusobra ka sa kadaldalan. Tumakas na kaya papuntang Jamaica? Naku po. Kasi nakakabasag ng katahimikan wala ho talagang wala ho tayo naririnig. Mukhang ewan ko, napipi na po ba si Madam Auntie Claire o ano ba nangyari dyan? Aling Claire, bakit tila napakatahimik mo ngayon? Pagkakataon mo na ngayon bakit ba banat ba? Ano ba nangyayari? Bakit naman mo masyadong binubulabog ang pagkatulog ni Aling Claire? Hindi si Aling Claire kasi, di ba alam naman po natin, pag nagsalita, talagang hindi mo mapigilan ng bunganga niyan. Hindi mo mapigilan bunganga niyan. Kaliwat kanan ng banat niyan. Pero ngayon, inabangan siya buong Lunes at hindi ho nagsalita, kaya tuloy ang daming agam-agam na ito hong si Aling Claire mukhang nag-resign na. O kung hindi naman nag-resign, umalis na ng ibang bansa. Naku po. Yan ang dapat nating tanungin at alamin. Aling Claire, ano na po ba nangyayari sa inyo? Galaw-galaw, magparamdam. Galaw-galaw po tayo, magparamdam po tayo. Bakit tila talagang hindi ka na nagsasalita? Dahil dito sa issue ng ni Tantoko. Naku po, patay tayo. Ano ba kasi yan? Banat ba yan? Tantoko na yan. Hindi kasi Tantoko, para sa kaalaman ninyo, siya po yung isa sa mga kasama ni First Lady na pumunta sa Amerika. Dahil po meron siyang event na inatinan doon. Tapos itong si Tantoko ay napabalita na nategi nga. Pero ngayon lumabas na itong si Tantoko ay namatay dahil sa overdose. Yun, patay kang bata ka. Sumalangit nawa. Naku po, hindi kasi nga yun nga ang So ngayon, ang tinatanong kung sino ba mga kasama nito at ang may nabanggit nga na isa sa mga kasama, di umano, allegedly, ay walang iba kundi si First Lady. Naku po, patay tayo dyan. First Lady, paano nyo kaya ito lulusutan? Hindi, yan ay dokumentado naman po. Mamaya papakita natin ng dokumento na talagang kasama po. At ito nga po yung balitang inilabas ng bilyonaryo. Pakinggan po natin itong
balita na ito, ha? O, pasok. Ituturing ngayon ng bagong talagang kalihim ng Presidential Communication. Ay, hindi pala yan. Wala. Ay, ito. Ay, hindi. Sandali, ang gulo. Bakit nawala yun? May news tayo dyan eh. Oh. Ito. Ha? Ito. Ito muna ang news na to. Yan. Okay? Kasi magulo. Ayan. Pakinggan natin tong news na to, ha? At, yan. Okay? Pasok. Kaugnay sa pagkamatay ni Rustan's Executive Paulo Tantoco nitong Marso. Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Namatay sa cocaine overdose si Rustan's Corporation Air Paulo Tantoco noong Marso. Nako. Iyan ang resulta ng toxicology report nito ayon sa Los Angeles County Coroner's Office. Nako po. Buwan ng mapabalita ang pagpanaw nito noong Marso. So, una munang establish natin, ha? Ito po ay meron na pong findings ang kapulisan sa LA. So, hindi po ito chismis, hindi po ito gawa-gawa. Ito po ay nangyari talaga. March 9, Philippine time, listed a significant condition ng posibleng komplikasyon sa puso sa accidental Naku. death ni Tantoco. Ayon sa Hollywood LA News, kasama si Tantoco sa entourage ni First Lady Naku Liza po, Araneta patay tayo Marcos. dyan. Nakipagdiwang nito ang Manila International Film Festival Kasama. sa So, ito ha, literal. Ito po ay official function of the First Lady of our country na si Liza Marcos. Official po ito. Kaya dapat talagang magpaliwanag. Hindi po ito private, hindi po ito personal na lakad, ito po official. Linawin natin kasi naalala ninyo, 'di ba si Aling Claire, inaano si VP Sara Duterte, kasi nagsabi ni VP Sara Duterte, walang perang ginamit ang gobyerno dito, pero it doesn't mean I didn't work. So ang hirit ni Aling Claire, kung nagtrabaho pala siya, dapat official yan at magpaliwanag siya. Di ba? Kung ano yung mga ginawa niya at ano yung hindi porket ito ay personal na lakad ay wala ng responsibilidad dahil hindi naman po nawawala yung pagka-vice presidente niya. Naku po. Na back to you. Bakit to, kanyo? Ito mismo. Hindi lang personal. Ito talaga'y official. Official na function ang ginawa o pinuntahan ni First Lady. At official din, ibig sabihin, dokumentado na kasama po itong si Tantoco. Nako. So, ladies and gentlemen, ito po ay masasabi nating talagang official na nangyari. Sasabihin kasi nung iba dyan, lalo na yung kanilang bagong talagang PCO secretary, this is private. The person is private. The Rustan Executive Paulo Tantoco is private. But he attended and part of the delegation of the First Lady. Therefore, even if he is a private citizen, official po yung lakad. Part siya ng entourage . Pag sinabi mong part ka ng entourage, definitely, meron dyan na funds na ginamit ng gobyerno. So, this become an official event. Hindi mo pwedeng sabihin personal po ito. Hilton Hotel. Sa isang video sa social media account ng First Lady present sa MIFF celebration, sina Senate President Cheese Escudero, Senate Pro Tempore Jingo Estrada, Nako. Tourism Secretary Cristina Frasco, MMDA Chairman Romando Artes at iba't ibang Pinoy celebrities. So, ano ho ba ang kasi sinasabi na iba? So, hindi lang ito meron pa palang mga senador. Pero always remember, magkahiwalay po kasi yan . Ang executive at kunwari ang legislative, pag yan nagsama sa isang event, magkahiwalay po yan ng entourage. Magkahiwalay po yan. Alam ko po yan kasi naalala ko nung panahon na si Mocha ay sinasama sa mga out of the country ni Pangulong Duterte. May kanya-kanyang entourage yan. Makikita ninyo, di ba, ibang mga senador. Yung mga ibang senador, walang pakialam ang Office of the President doon.
Kung sino yung gusto nila, ipadala nila, problema na nila yon. Isasama sila dun sa event as invited person dun sa event, pero pagdating sa entourage, gastos na ng Senado yun. Hindi na gastos ng Office of the President. Only the entourage of the President, on this particular case, is the entourage of the First Lady ang gagastosan ng opisina ng Presidente. Yung dati. So pag may event o merong visit si Pangulong Duterte sa ibang bansa, Office of the President, yung lahat ng mga nasa ilalim niya, nasa executive branch. Halimbawa na dyan, yung sa PCO. At this particular instance, etong si First Lady, kasama niya sa entourage etong si Tantoco. So, even if Tantoco is a very private individual, basta kakasama ka sa entourage, malamang sa malamang, ay merong budget mula sa gobyerno o mula sa opisina ng First Lady. Hindi natin alam kung magkano, kaya nga yan yung ating itinatanong ngayon na dapat sana ipaliwanag ni First Lady. Naku po. Ako may suggestion ako sa iyo, First Lady. Kung ako sa iyo, kontakin mo na kagad si Anthony Taberna. Gago! Anyway, para mo naman siyang tagapagsalita, mag-damage control na kayo. Ipaliwanag nyo kung ano talaga nangyari dyan. Noong Mayo, pinabulaan na ng Malacanang ang mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte na involved ang First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Naku po. Sa kanya pala nang galing Naku ang po. fake news. Naku po. Siya pala ang source ng fake news na ito Naku po. na pinapakalat. Kumalat kasi ang haka-haka on Fake news daw. Pero ngayon, lumabas na ang katotohanan. Totoo pala na ito ay kasamang entourage ni Lisa Marcos. Di ba? Na namatay at hindi ho namatay sa simpleng bagay, Namatay po sa overdose with the WPS, yung white powdery substance. So, ibig sabihin, hindi ho fake news yung sinabi ni BP Sara Duterte. So, sino ang fake news? Aling Claire, sasabitan na kita ng ano ba magandang pangsabit dyan? Ito. Sasabitan na kita ng, ay, bakit nasira itong aking kwintas? Oo, umurahing kwintas kasi ayan, Sasabitan na kita, itim na kwintas bilang reyna ng fake news. Ayan, palakpakan. Bago! Aling Claire, magpakita ka na, sasabitan na kita ng reyna ng fake news. Ikaw na ngayon ang reyna ng fake news. Di ba? Gago! na-dictate sa Los Angeles CFL na ayon sa mga fact-checker ay distorted at manipulated photos and videos. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event. Hindi kaya itong dahilan kung bakit hindi ka nagpakita ngayong Lunes? Sana naman magpakita ka na ngayong Martes. Ito ba ang dahilan? Aling Claire? Kaya ayaw mong lumabas at matanong ka kung ano ba nangyari? O inaantay mo matanggal si Eden? Hindi, kasi baka inaantay lang niya matanggal kasi yung ibang mga media naman, di naman siya tinatanong dyan. Ewan ko kung grabe na talaga media ngayon, bayad na. Walang katanong-tanong. Ano kaya? Si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba nating ipakita? Assistant Vice President ng Response Group si Tantoco. Dati rin siyang Chief Operating Officer ng Pacific Links Gulf Development at Chief Security and Procurement Officer ng Santa Elena Golden Country Estate. Ang asawa naman nito, dating Communications Manager ng Response Group at kasalukuyang Malacanang Deputy Social Secretary. Wala pang pahayag ang palasyo tungkol dito. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
So ayan nga po yung balita na yon. So at least meron na po tayong tawag dito background kung ano yung nangyari, mga kababayan. Okay? So ito, papakinggan naman po natin ito isang balita na hindi ho sumagot ngayong araw na ito at tila talaga baka naman nag-resign na. Hindi ako nagtatanong lang, pero sana wag naman. Sana bago ka mag-resign, sagutin mo muna ito mga issue na ito. Na una-una, sinabi mo fake news pero totoo naman pala. So sana bago ka mag-resign at umalis ng ibang bansa, tingnan natin. Itinuturing ngayon ng bagong talagang kalihim ng Presidential Communications Office na pribadong bagay ang pagkakasangkot kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpanaw ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. Kaya tikom ang bibig ng Malacanang sa naturang issue. Kasunod na rin ito ng ulat na cocaine overdose umano ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Eden Santos sa balita. Ayan na, si Eden. Ayaw magkomento ang Malacanang sa lumabas na ulat na cocaine overdose ang sanhi ng pagkamatay ng negosyante na si Juan Paulo Tantoco. Si Tantoco ay namatay noong March 8, 2025 sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills sa Los Angeles County, California. Isang araw pagkatapos dumalo sa Manila International Film Festival o MIFF bilang bahagi ng entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Naging ugat pa nga ng World War sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang issue dahil sa pagsasangkot kay First Lady Liza sa pagkamatay ni Tantoco. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Nako. Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Nako. Siya pala ang source ng fake news na ito Nako. na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Nitong linggo ay kumalat sa social media ang report mula umano sa Yan. website ng County of Los Angeles Medical Examiner na may case number 2025-04377 na ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoco ay dahil sa paggamit umano ng cocaine. Nakalagay rin sa medical examiner na ang iba pang dahilan ay cardiovascular disease. Makikita rin na open ang status ng kaso ng pagkamatay ni Tantoco. Sa pagbisita ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez sa press briefing room ng Malacanang ay natanong ito sa issue. Idiniin kasi ni Gomez sa Malacanang Press Corps na ipagpapatuloy niya ang paglaban sa fake news. Nako, bakit wala dyan si Aling Claire? Aling Claire, anyari? Bakit tila nagtago ka bigla dito sa amo mo? Naku po. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantoco's death? Tantoco's death? Yes po. That's a private matter. Naku, nagbaang-maangan pa. Tantoco's death, hindi mo alam? Trending na siya sa social media? Lahat siguro na alam na yan, ikaw hindi mo alam? Tantoco's death? Grabe, no? Tila ano siya, tila, ano tawag doon? Yung patay malisya. Ha? Sino siya? Ano ba yun? Sino ba yun? Si Tantoco? Namatay? Sino yun? Private person yun hindi niya, ang sinasabi dito, yung involvement ni First Lady. I cannot comment on that. Eden Santos. Hindi naman tinatanong kung si Tantoco Tinatanong si First Lady kung ano masasabi niya. Naku po, patay tayo dyan. Ito papakita natin tong FB
FB ni post po ni Bobby Tiglao. Ito po yung ayan. Ito pong post ni Bobby Tiglao. Ayan, ito, ayan, makikita dyan. Ba't ganyan may mukha dito? Ano ba to? Ito naman si nakasagwa ng mukha dito sa kanan na. Ito si Copernico Villarruel. Sandali, tago muna natin. Nadidistract ako sa kapak. Ito, meron daw nagpadala sa kanya. Ito. Sabi niya dito sa caption, I received via Viber this photo of a Beverly Hills police record survivors reporting on Mr. Tantoco's death and person who were with him when police arrived. Noon dumating yung police, ito yung mga tao. Liza Araneta Marcos was one. I also checked if there was such a record supervisor. There is. The palace spokesperson who denied this should explain. Naku po, ayan. Nakasulat dyan. Sa baba. Didistract talaga ako dito sa pagmumukha nito. Nakasulat dyan, Officers entered room and observed hotel security performing chest compressions. Ibig sabihin, yung hotel security daw ay binubumba yung chest, yung ginaganon, yung first aid on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures. Ibig sabihin, tumulong daw yung officer, yung police. And subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. And the cause is initially suspected to be drug overdose. White powder suspected to be cocaine was seen scattered on tables and the floor. Naku po. Companions of the victims were summoned to BHPD. Naku po. Beverly Hills Police Department for questioning. Which were Daina Arroyo Tantoco, maybe wife. Hindi natin alam kung ano siya. Liza Araneta Marcos, naku po. And Alexa Miro. Etong si Alexa Miro, ito yung napapabalita, allegedly, na may lumabas na news na yan na ito daw si Alexa Miro ay girlfriend ni Congressman Sandro, yung anak nila ni Liza Marcos. Hindi natin alam kung totoo yun, alleged lang po yun. Pero ang malinaw dito sa dokumentaryo na ito ay naandun si Liza Marcos. Again, for clarification, this document was posted by Bobby Tiglao. Meaning, siya po ang nag-post, hindi po ako. At ibinabalita lamang po natin. Sabi pa nga dito sa baba, if you should have any question, please feel free contact me. Sincerely, Donna Corsey, batch siguro to 826. Record Supervisor. Ito po siya. Beverly Hills Police Department. Si Donna Corsey. Yan. Corsey or Corsey? I don't know how to pronounce your name. I'm sorry, madam. But ayan po yun. So malinaw po mga kababayan, ito po yung ni-report ni Bobby Tiglao. Ayan, okay? So para lamang po makita natin. Ayan, ha? So, ayan po yung pinost niya. At ito po yung sinasabi, look, the official website of Singaporean Grand Prix released photos from Saturday race event, including photo of Ferdinand Marcos Jr.'s son and Ilocos Norte Representative Sandro Marcos with actress Alexa Miro. Ngayon, ang tanong, yan po ba ay
Yan po ba ay mapapasinungalingan? Kasi, di ba, tandaan ninyo, si VP Sara Duterte, sinabi na to. Etong part na to, ni-report niya na. Sinabi niya ito. Di ba? Tapos, sabi ni Aling Claire, fake news daw. Pero ngayon, lumabas talaga, it was an overdose. So, ayan po yun, ha? So, ibig sabihin, mga kababayan, meron pong dokumento. Ang tanong nga dito, bakit hindi man lang sila nagsasalita? They can deny. Di ba? They can deny, pero bakit tila walang nagde-deny? Di ba? Mukhang walang salita. Hindi po pwedeng, again kalokohan po yung sinasabi ni PCO Dave Gomez na PCO Secretary Dave Gomez na ito'y pribado. Hindi po ito'y probado. Namatay yung tao at naandoon si Lisa Marcos. Kung naandoon si Lisa Marcos and there were white powder substance, di ba, scattered on the floor, on the table, the same room. This is a hotel room. Ayan, nakalagay po dyan, no? Ayan, no? The Beverly Hilton, location of incident, Wilshire Boulevard, number 5 of Beverly Hills. The Beverly Hilton, Siyala. Ayan, no, siyalang-siyala ito, ha? Yung pagmumukha naman kasi, sino ba naglagay nito? Yung komento niya, nakikita ko pa rin, Hindi po ako gumawa niyan, ha? Isa yan sa mga comment dito. Alam niyo po, meron din pong pinost si Bobby Tiglao na pwede nyo rin nung tignan. Pwede kayong makahingi ng dokumento. Okay? Maaari po kayo makahingi ng dokumento doon. Parang may babayaran lang ata kayo Grabe, no? Ito yung nakita sa crime scene. Nandito na naman yung picture. One clear plastic bag containing a white powdery substance. Nako. 3 use Nako po, 3. Sino yun? Sino yung 3? 4 lang yung kasama dun. So, isa lang ang hindi Nako. Bakit 3 yun? Ayan na, nakasulat po hindi po ako yan. 3-use syringe containing residues of suspected to be narcotics, several open and unopened bottles of alcohol, a mirror with powder residue and rolled. Naku po. May rolled bills pa. No evidence of forced entry, struggle, or foul play apparent at the scene. Naku po. May nag-comment dito, ini-inject pala yan. Oo, meron yung alam ko yan kasi napanood ko yan sa mga pelikula Diba, sinisinghot dun sa dollar bill, sinisinghot. Pag talagang gusto mong mabilisan ng epekto, parang inilalagay yan sa yung ganun sa panturok tapos isasaksak mo. Hindi totoo kasi, 'di ba, pag gluta, 'di ba, yung sabi nga nila hindi naman effective yung capsule na gluta. Para talaga yung sinasaksak sa ugat. Pati L-carnitine, mga ganun-ganun. Kasi dati nag-L-carnitine ako para pumayat Pagka sinaksak mo yung sa ganun, talagang ang epekto sa'yo, talagang parang galit na galit ka Yung masigla ka, kasi ngayon nga pag nag-gym ka, di ba, L-car, paano ka. Ganun yun para direkta sa ugat. Dito, may 3. Bakit 3? Naku po. Ilan sila doon? 4. Yung mag-asawa, si Lisa Marcos, yung nabanggit kanina, at saka yung artista, na di umano ay nalilink kay Sandro. Naku po. So, sino lang sa kanilang hindi gumagamit? Baka naman si Lisa Marcos yun. Gago! Hindi, kaya wag muna kayong magja-jump into conclusion. Baka naman siya yung hindi gumagamit doon. Antayin natin magpaliwanag. Hindi, kayo naman, masyado naman kayo Antayin natin magpaliwanag si Aling Claire kung paano niya ito ipapaliwanag.
Di ba? Hindi pwedeng hindi pwedeng, alam mo, ang nakakaano lang dito. Grabe ho, tiningnan ko yung GMA. Tiningnan ko GMA, tiningnan ko TV5. Ay, grabe. Walang kabali-balita. Meron daw sabi hindi ko kasi nakita, ang bilis yun na mag-delete eh. Meron daw binalita ang GMA, tapos biglang dinilit din daw. Kasi nga daw, kasama daw dun sa nagpa-party, isang GMA executive. Silipin lang natin ton GMA ha. Silipin natin. Ayan po, puro sabong tama. Sabong, buto, paulit-ulit na buto. Tsaka natin yung pag-usapan. Kita nyo? Wala kayong makikita tungkol dito sa issue na to na trending na sa social media. GMA, bayaran po ba kayo ng mga Marcos? This is an honest and innocent question. Bayaran po ba kayo ng mga Marcos? O involve ang inyong executive kaya ayaw nyo itong i-discuss? Tapos kunwari, nakapokus kayo doon sa expose ng ibang witness tungkol sa sabong-sabong. Pero in reality, ni isang beses hindi nyo man lang ito ibinalita. This is international news ha. Sabi ko nga sa programa ng SMNI, kagabi, sabi ko, isipin nyo ito kung si Vice President Sara Duterte ito. Isipin nyo kung si Vice President Sara Duterte, tapos may kasama siya, halimbawa, yung Luka-Luka, halimbawa, kasama niya. Tapos na-overdose si Luka-Luka. Sa tingin ninyo, hindi tatanungin si Vice President? Sigurado ako, kaliwat kanan ng batikos na mangyayari. Baka ipagdiinan pa ni Aling Claire. Tingnan mo na, nagbabakasyon ka, tas ganyan pala ang ginagawa mo. Hindi natin alam, malamang ganun na mangyari, di ba? Yung mga media, dito wala. Wala akong nagsalitang media. Magtataka ka talaga. Tingnan naman natin yung para in fairness, baka naman sabihin ng GMA, sila lang ang aking tingnan natin itong News 5. Kung naglabas din pa. Kasi tinitingnan ko din para bagang wala. Ano nangyari? Di ba? Ito. Ayan, Ayan, wala. Ano ang puro issue? Impeachment. Sabong. Wala lahat. Mantakin mo, trending to international. Tapos impeachment na naman. Di ba? Ito po'y trending. Pero sila hindi nagbabalita. Anak ng weteng, News 5, ako nagtatanong lang din sa inyo. Ito, tanong ko lamang din po sa inyo, News 5, binayaran po ba kayo ng gobyerno ni Marcos para wag magsalita sa mga ganitong issue? Hindi, kasi tinan nyo, ha? Ito, may panahon pa kayo sa chismis Ayan, may Ex-Representative Dan Fernandez, matipid ang sagot tungkol sa relasyon nila ni Ivana Alawi. Gago! Mas may sense po ba yan? Hindi, ako nagtatanong lang po ako Mas may katuturan po ba yan para sa bayan natin? Kesa sa issue na kung kasangkot ba ang First Lady doon sa issue ng overdose kay Tantoco? Mas importante po ba yung buhay na may buhay? Anong pakialam nyo kung magmahalan sila, magbengbangan sila? Hindi, alimbawa lang totoo. Anong pakialam natin? Problema na nila, magbengbangan sila kung gusto nila. Hindi na natin problema yun. Ngayon, unless may asawa si Dan Fernandez, ang may problema na doon, yung asawa niya.
Hindi na rin tayo dapat makialam doon. Tama, mali. Eh kung hindi na sila masaya sa isa't isa, hindi na natin problema yun. Gago! Hindi, again, I'm not saying this is true, this is not true. Wala akong pakialam kung sila ni Ivana. Nag-move on na ako kay Ivana, ayoko na siya. Para naman gusto kanya. Hindi, totoo naman. Wala nang tayong pakialam dyan. Pero mas pinagbigyan pang halaga ng News 5 yung issue ni Ivana at ni Dan Fernandez kesa dito sa anak ni Sandro at yung di umano'y nachichismis sa kanyang actress na naandoon sa Amerika, di umano'y kasama nung namatay na si Tantoco. Tama, mali. Again, hindi po sa akin ang gagaling yun. Yun po ay galing lamang sa balita at dokumento na natanggap ni Bobby Tiglao. Kaya nga sana maganda dito sagutin. Di ba? Anong ginagawa nyo? Tahimik kayo. Naku po. Sabi nga nila, silence means yes. Di ba? Ano kaya ang dahilan at bakit hindi nag-appear ngayon si Aling Claire? Nag-resign na po ba siya? Nag-ibang bansa na siya? Tumakas na siya sa ibang bansa? Bakit hindi ho siya nagsasalita? Buti pa ito Although, andali lang buti pa ito nagsalita, pero bitin. Bakit? Ipapaliwanag ko sa inyo. Humihingi ng full report sa Malacanang si Senador Amy Marcos kaugnay sa pagkamatay ni Paulo Tantoco sa Los Angeles noong March 8. Kasama na riyan ang anumang direct o indirect na pagkakasangkot ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kasama ng unang ginang si Tantoco sa delegasyon ng mga dumalo sa Manila International Film Festival nang masawi ang Rustans executive dahil sa drug overdose ayon sa isinasagawang investigasyon. Nako, ayan So, merong statement. Alam mo, una sa lahat, palakpakan. Pero, bitin. Bakit? Gago! Kasi po, yung pag-iingay na yan, kahit kaming mga vlogger, kaya namin mag-ingay. Iyan ay nonsense kung hindi nyo patatawag, kung hindi kayo magpapahiring. Diba? Ipahiring nyo. Bakit po? Again, chairman ng foreign policy sa Senado, si Amy. Ngayon, sasabihin niyo, paano to? 20th Congress na. Malamang sa malamang, magi-stay naman si Escudero And malamang sa malamang, kung ano yung chairmanship before, nung 19th Congress, ay magiging chairmanship din ngayon 20th. Siyempre, matatanggal lang yung sa Blue Ribbon Committee. Dati, di ba, si Tolentino. Malamang sa malamang ngayon, si Marcoleta na. So, umaasa tayo dito sa pagdating sa chairmanship na si Senator Amy, magpatuloy po sa kanya yung foreign policy. Di ba? Not foreign policy, I'm sorry. Foreign relation na chairmanship sa kanya. So, therefore, hindi sapat yung mag-ingay ka lang, madam. Kasi yung pag-iingay, madali lang yan. Ang kailangan ng taong bayan ay ipatawag mo, di ba? Hindi pwedeng gayon-gayon lang. Kasi walang kwenta yun. Mag-iingay ka lang, kayang-kaya kong gawin yun, mag-ingay. Di ba? Kayang-kaya maggawin ko yun, mag-ingay. Ang kailangan natin ay, ipatawag mo. Di ba? Ipatawag mo si Liza Marcos. Kung ayaw niyang umattend at magtatago siya sa may immunity ba siya? Parang wala naman. Ipatawag mo. Kung ayaw mo siyang ipatawag, di ipatawag mo yung artista na nalilink kay Sandro. Baka yun, ma-corner mo, malaman mong katotohanan. Ipatawag mo yung asawa. Yun, wala ring immunity yun. Di ba? Ang dami mong pwedeng gawin .
O, ipatawag mo si Aling Claire. Ipapaliwanag mo sa kanya. O, akala ko ba fake news? O, ito pala may totoo. Ibig sabihin, sumasagot ka ng wala kang kaalam-alam. So, ikaw pala ang fake news peddler. Gago! Diba? So, kailangan may gawin ka pa. Hindi sapat. Ulitin ko ha. Maganda yung ginawa mo. Palakpakan. Pero hindi sapat. Walang kwenta yan. Sa totoo lang, madam. Walang kwenta yan kung hindi nyo ipapatawag. Walang kwenta yan. Ha? So, we expect more from you. Oh. Uy, Joey. Baka mamaya sabihin mo na naman, we expect so much kay Senator Amy. Oh, of course. Pagkatas niyang ginamit si VP Sara Duterte, we will not expect more from her. Joey naman, di pwedeng ganun. We will expect more from her. Hindi, pero wala pa naman sinasabi si Joey ganun, ha? Pinangungunahan ko lang isip niya. Alam mo, kami naman ni Joey, kahit hindi kami nagpapareho ng unawa sa mga bagay-bagay, kami naman ay hindi nagbabardagulan na naghahamunan ng sampalan, sabunutan. Kasi balita ko, magsasabunutan ata sila, magdedebate sila nung isang vlogger sa kabilang kampo. Oh, pero kami, hindi man kami ng pareho ng pananaw pagdating kay Senator Amy. We're civil. At saka syempre, hindi naman ako makikipagsabunutan sa kanya. Bakit? Talo siya for sure. Totoo naman eh. Gago! Anong siya sabunutan niya sa akin? Itatago ko lang itong ganito ko. O, wala na siya masubunutan. Hindi pwede. Diba? Anyway, ito pa. Tingnan ninyo ha. Isa pa pong problema ay ito si Aling Claire talaga. Talagang ano na ito eh. Ano man tawag dito? Talagang ano na, malapit na ito. Ito, panoorin niya. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Mahigit 2 buwan bago muling humarap sa International Criminal Court, patuloy ang paghahanda ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang po sa mga pinaghahandaan ang mga posibleng tumayong saksi laban sa dating Pangulo. Sinagot naman ng abogado ng dating Pangulo ang hirit ng Malacanang na dapat galingan ng depensa ang kanilang estratehiya. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Nako. Mahigit 2 buwan bagong confirmation hearing ng Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa September 23. Patuloy na naninindigan ang kanyang defense team na walang jurisdiksyon ng ICC sa dating Pangulo. Kaya raw dapat hindi magpatuloy ang paglilitis ng Pangulo at dapat siyang palayain. Pero patuloy raw ang defense team sa pagsuri sa libu-libong dokumento na mga ebidensyang isinumite ng prosekusyon. Kabilang dito ang listahan ng mga tatayong saksi laban sa dating Pangulo. What I can tell you that as far as the defense is concerned, there are no great surprises here. Kung ang prosekusyon handa na magpresenta ng mga testigo laban sa dating Pangulo, balak kaya itong tapatan ng depensa? Obviously, as defense counsel, you wouldn't want to disclose your own evidence to the prosecution. Keep your cards close to your chest. So it would be a mistake to fly any witness to The Hague. I won't be calling any witnesses at the present moment in time. And I don't think that the family has any intention to do that either. In good spirits kung ilarawan ni Kaufman ang kondisyon ng dating Pangulo. Pero hindi rin naman daw ibig sabihin wala siyang iniinda. Kamakailan kumalat ang litrato umano ni Duterte na nakaratay raw, bagay na pinabulaanan na ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Publishing health bulletins concerning an ICC suspect is not considered appropriate. It's an invasion of medical privacy. What I can say is that the former president will have to be brought before the court at some stage in the near future. And then the whole world will see the condition that he's currently in. Tumanggi naman magkomento ang tagapagsalita ng ICC sa kondisyon ni Duterte. Pero tiniyak nilang ginagawa nilang lahat para matiyak ang kalusugan ng mga nasa detention center. Bukas naman ang kampo ng depensa sa resolusyong inihain ni Senador Alan Peter Cayetano na nananawagang i-house arrest na lang si Duterte. It's every Filipino's right to be tried in front of a Filipino court, in front of a Filipino judge, and to be prosecuted by a Filipino accuser/prosecutor. Sagot naman ni Kaufman sa hirit ni Palace Press Officer Claire Castro na dapat galingan pa ng defense team ni Duterte ang kanilang estratehiya. Well, I'd kindly thank
clear Castro not to interfere with the job that I'm doing, just as much I wouldn't interfere with the job that she's doing, but she seems to have a rather unhealthy obsession with me. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Castro at ang prosecution pa. Kasi ito si Castro ko, no sinasabi niya na kesyo dapat itong si Kaufman mag-concentrate na lang sa pagdepensa sa kay Pangulong Duterte. Ang problema, itong si Attorney Claire Castro, sabi nga ni Attorney Kaufman, hindi kita pinakikialaman. At ang masama pa dun, sinabi niya, hindi kita pinapakialaman na magkalat ng fake news. Huwag mo akong pinakikialaman na tinuturuan mo ako. Ay, nako. Kaya nga alam nyo mga kababayan, ito hong si Attorney Claire Castro. Kawawa ito, sa totoo lang. Ito yung pinagtatawanan. Ay, sabi niya dito, I kindly thank Claire Castro not to interfere with the job. I'm doing just as much as I wouldn't interfere with the job that she's doing. Peddling misinformation of her own administration. No, di ba? Hindi kita pinakikialaman. Huwag kang makialam sa akin. Dahil hindi naman ko pinakikialaman ang iyong pagkakalat ng fake news. Di ba? Mantakin mo, sikat ka na, Attorney Claire. Gago! Attorney Claire, sikat ka na. Yun ang masasabi ko sa'yo, sikat ka na. Pang-international na ang pagkakalat mo ng fake news. Alam na ng mga banyaga. Mantakin mo yun, no? Ang talino pa naman ito ni Attorney Kaufman, di ba? Wala siya kalingkingan ng talino. Wala nga talino yung isa. Wala siya kalingkingan, mga kababayan. So, ibig sabihin lang, Madam Claire, mukhang yung, kasi sabi nga nila, di ba? Merong kasabihan yan yung the more you talk, the more mistake that you would commit. I understand it is your job to talk kasi you are the press officer of the Malacanang, di ba? Of the palace. Pero sumusubra ka kasi. Yun ang talagang sumusobra ka sa kadaldalan. Uy, kung yung asawa ko gumagamit, ay naku po, maniwala ka sa akin. Ilulublob kong pagbumuka nun sa inodoro. Hanggang lumabas lahat ng tinake niya. Hindi pa pwede sa akin yun. Asawa ko, ganun. Nagdodroga, tapos nakatanga lang ako. It's either I'm against it or I'm joining him. I'm joining her sa session niya. Di ba? Walang middle ground doon. Wala akong pakialam. Hindi pwedeng ganun. Asawa ka eh. Kaya nga importanteng sagutin ito ni First Lady. Bakit? Kasi nga, di ba, inaakusahan ni Pangulong Duterte si Bongbong Marcos noon pa man na bangag. Inaakusahan ni Pangulong Duterte. Tapos, with all the circumstances, yung pangiwi-ngiwi niya, at kung ano-ano pa, ang daming circumstances that would somehow doubt, papasok talaga. Tapos, nangyari ito. Diba? So, anong ibig sabihin? We are not saying they are using, but there is already a doubt. And, bilang mamamayang Pilipino, we are asking na patunayan nyo sa amin na hindi kayo gumagamit. Baka sabihin ng iba, kung sino nag-akusa, siya ang dapat magpatunay. Gunggong. Sa korte yun. Criminal yun, aspect yun. Ang pinag-uusapan natin dito hindi criminal aspect, moral issue. Moral issue. Kaya nga 'di ba? Ano ang public office? Public office is a public trust. As a matter of fact, impeachment, nandan yan sa impeachment. Public trust. Impeachment doesn't mean you're, kunwari na impeach ka, you are guilty. Hindi. Sabi nga nila, the difference between impeachment and the court trial, sa court trial talagang beyond reasonable doubt. Walang bahid ng duda. Kailangan mapatunayan mo na nagkasala yung tao. Dito sa impeachment,
magkaroon lang ng walang tiwala sa'yo ang tao. Magduda lang ang tao sa'yo, pwede ka nang i-impeach. Just the mere fact na nawala na yung tiwala ng tao sa'yo, nagduda na ang tao sa'yo, ka-impeach ka na. That's the essence of impeachment. Ganon din po dito sa issue na to. Again, it's not legal grounds ang hinihingi natin. It's the moral authority of the president. May moral authority pa ba siya to govern? Kung ganito na ang mga nasa paligid niya na issue, noon pa lang ini-issue na ni Pangulong Duterte, nakikita natin yung mga circumstances, the sudden change of temperature. Hindi, yung sudden change niya, paiba-iba siya. The way na magsalita siya. Again, we are not saying gumagamit siya, but it is the responsibility of our president na patunayan morally na fit pa siya mag-govern. Paano? Hair follicle test in public. In a refutable institution. Hindi pwede kung saan-saan lang. Kailangan, kung pwede nga, sa Amerika siya magpa-hair follicle test, mismo sa FBI. Diba? So, para magkaalaman, alam mo, eto nga imposible na nga yun yun na nga lang sumagot sa issue na to, hindi nila masagot-sagot Magpa-hair follicle test pa, banat ba? Pakagago mo naman. Totoo naman, di ba? Siguro, start by answering the doubt ng mga tao sa'yo. Yun muna. Pagka na-resolve mo na yung issue ng doubt, sumagot ka na sa issue na to, isunod mo na hair follicle test. Okay? Mr. Bongbong and Lisa Marcos, isama nyo na rin yung anak nyo. Magpa-hair follicle test na kayo. Kayong tatlo para magkaroon kayo ng moral authority.